Narito na ang Tinig ng Kababaihan, ang programang tumatalakay sa karapatan ng kababaihan at iba pang kaugnay na usaping panlipunan. Tutok na sa programa kung saan ang boses mo ay mahalaga. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Mapapakinggan tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon sa Radio Magazine 1278 AM at replay tuwing Sabado 5:00 hanggang 6:00 ng hapon sa Radio Pilipinas 738 AM. Mapapanood rin sa Facebook page ng Philippine Commission on Women at Radio Pilipinas. Makinig on air at manood online sa Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang. Mula po sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, ako po si Sharon Enriquez. At mula po sa Philippine Commission on Women, ito po si Hani Castro. Ito po ang inyong programang Tinig ng Kababaihan. Okay, magandang hapon, Miss Hani. Kumusta naman ang linggong ito? Ayan, magandang hapon din sa iyo, Miss Sharon. Ayos lang naman tayo. Siyempre, patuloy pa rin tayo nag-a-adjust dito sa ating bagong tahanan. Naku mga ka-TNK, ito na nga ang ating new home. Kasabay po ng ating Facebook live stream ay mapakikinggan ninyo na ng live ang Tinig ng Kababaihan dito sa Radio Magazine 1278 kHz tuwing Biyernes 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Pero mga ka-TNK, mapapakinggan pa rin po tayo sa Radyo Pilipinas 1 sa pamamagitan ng replay natin. Tuwing Sabado po yan, 5:00 hanggang 6:00 ng hapon. At mapapanood din sa Channel 3 ng TV Plus at Channel 45 to 49 sa Afford Box. At syempre, iyan po ay sa FB page ng Radyo Pilipinas. Kaya po, speaking of online space, mga ka-TNK, maging online advocate para sa karapatan ng mga kababaihan. To know more about PCW's programs and projects at iba pang mga kaalaman at impormasyon ukol sa gender and development o GAD, i-like, i-follow, mag-subscribe at i-share ang official social media accounts ng Philippine Commission on Women sa at PCW.gov.ph sa Facebook, Instagram, X, LinkedIn at YouTube channel. Maaari rin pong sumali sa aming Viber channel. Gamitin natin ang social media para palaganapin ang gender equality and women empowerment. Ituloy na natin, Miss Sharon, Yes. ang ating usapang social media at dumako sa hashtag Say sa TNK. Oras na naman para sa hashtag Say sa TNK, kung saan natin pinupulsuhan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at i-follow ang PCW Facebook at X accounts sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost kada Webes ang ating question for the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say. Kaya makipagtalakayan na sa amin at sumali sa hashtag Say sa TNK. Ba kayong maging inventor nung bata pa kayo? Anong mga kakaibang imbensyon ng mga naisip nyo? Comment na po kayo sa ating social media at PCW.gov.ph o mag-text sa 0917-845-4814. Again, that is 0917-845-4814. Babasahin natin ang say ng ating mga ka-TNK bago matapos ang ating programa. Okay, at naku, napaka-interesting naman ng ating hashtag Say sa TNK. Kaya po sumali na kayo dahil maya-maya lamang ay makakasama na po natin ang babaeng inventor. At ito po ay bata pa siya pero malaki na ang naitutulong ng naimbento niyang air disc para sa mas abot kayang cooling system at nakakatulong para sa ating kalikasan dahil hindi ito nakakadagdag sa lumalalang global warming na nararanasan natin ngayon. Pero bago yan, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madahalaga niyang.
Ngayon, nung nagkaroon nga po ng reclamation, siyempre po, nagulat kami. Sa aming pong obserbasyon, parang gumanda po ang sistema ngayon ng ano namin dahil nawala po yung burak eh. Yung mga isda pong hindi pumapasok dito, napasok po ngayon. Yung dating hindi po namin nahuhuling isda, nahuhuli namin ngayon. Ang hindi alam ng marami, kakaunti ang biyayang nakukuha ng mga mangingisda sa Manila Bay dahil sa burak. Kaya ang mga mangingisdang tulad ni Mang Boy, siniguro ng Philippine Reclamation Authority na makikinabang sa proyektong ito. We are giving them number one, livelihood projects sa kanilang pamilya, to make bangka, nets, to help them. We are providing housing projects for these fishermen. We are providing them bangkas and we are giving scholarship for their children. Para sa ating Pangulong Marcos, numero 1 sa dapat na pinagtutuunan ang pagbibigay suporta sa ating mga kababayang nangangailangan. Bukod sa paglikha ng trabaho, pinalalakas din natin ang kakayahan ng ating mga mamamayan, lalo na sa panahon ng kanilang kagipitan. Our adaptive and responsive social protection programs assist our countrymen in times of dire need, reaching those in geographically isolated and disadvantaged areas. Ang PRA, katulong ang Pasay LGU, Pasay Harbor City Corporation at SM Prime Holdings Incorporated, binigyan ng alternatibong hanap buhay ang mga mangingisda bilang coastal cleaner at mangrove caretaker. Ang ganda po dito po sa reclamation. Nagpapasalamat kami sa PRA sa suporta nila rito sa proyektong ito. At okay naman po yung ginawa nilang approval. Napakalaking tulong po sa aming mga mangingisda po yun. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Kundi dahil sa PRA, wala po yung bigas para sa aming proyekto na Trust to Rise. Basura kapalit ng bigas. Ito ang naisip na paraan ng Amaya Elementary School na ilapit sa ating Pangulong Marcos, katuwang ang Philippine Reclamation Authority. Para kay Zara Floralde, ito ang tutugon sa pang-araw-araw na ihahain nila sa hapagkainan. Pero po may kahit pa paano po, ganito ang buhay namin, meron po kaming napapag-anuhan sa pang-araw-araw na ano po namin. Gaya po ng ganito, mga kinukuha po namin para po makaipon kami ng tama po sa pampalit sa kung ilang pieces po ang kapalit ng 1 kilo. 80 pieces po sa 1 kilo. Mula sa pinagbentahan ng basura, magagamit ito ng paaralan para sa kanilang science garden, science room at laboratory. Ang PRA po ay tunay naming katuwang sa napakarami na naming sitwasyon at pagkakataon dito sa Amaya Elementary School. At hindi nga lang po dito, kahit po sa mga karatig paaralan ay katuwang. Kagaya na lamang po dito ay nagkaroon po kami ng isang proyekto kung saan sila po yung talagang partner namin para maisakatuparan ito at maging progresibo para sa benefits po ng mga kabataan natin. We will endure. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang Pilipinas, laging handa sa pagsaklolo kung usaping kalusugan ang pag-uusapan. Noong ika-3 ng Marso ng nakaraang taon, 30 miyembro ng Philippine Emergency Medical Assistance Team ang ipinadala sa Turkey. Nasa mahigit 1,000 biktima ng 7.8 magnitude na lindol ang kanilang natulungan. Idagdag pa rito ang donasyon ng ating bansa na nasa 1.5 milyong halaga ng medical supply at gamot. Patunay na handa tayong sumaklolo dahil bawat buhay mahalaga. Our system of education must be strategically calibrated to make sure that our youth are not only taught to become literate, but it has also consciously developed them into problem solvers and into critical thinkers, hungry for success, ready for the future. Walang makahahadlang sa edukasyon. Ito ang pangako ni Pangulong Marcos sa mga kabataang Kabitenyo sa NAIC. Kaya nang ilapit ni Sir Romel ang proyektong hydroponics kontra malnutrisyon sa mga mag-aaral, hindi nagdalawang isip ang Philippine Reclamation Authority na tugunan ang kanilang pangangailangan. Ito kasing lugar natin dito sa Labac at coastal areas walang mapagtaniman. So dito sa aming project hydroponics hindi naman kailangan ng lupa. Kailangan lang natin ay konting space tsaka konting sunlight. Magkakaroon na tayo ng mga products like lettuce. Halos lahat ay pinrovide po sa atin ng PRA. So sa PRA, maraming salamat po sa inyo at napakarami na po na nagiging beneficiary po nito. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago.
Our National Learning Recovery Program must proceed without the slightest disruption, especially in basic education. Basta kinabukasan ng kabataan, dapat tugunan. Ito ang isa sa binigyang diin ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang pamahalaan. At ito rin ang ginagawa ng Philippine Reclamation Authority katuwang ang Department of Education sa Lino Bocalan Elementary School sa Naik, Cavite. Ang hiling na handwashing area ng paaralan, agad nilang inaksyonan. Aside from that, yung mga monoblock chairs, sports equipment, lahat ng mga request namin, madali nilang i-grant kung ano man yung aming request. Hindi rin pinalalagpas ng mga ahensya ng gobyerno ang regular na pagbibigay ng school supplies sa mga mag-aaral. Ako po ay isa sa mga estudyanteng nakatanggap ng school supplies galing sa PRA. Ako po ay nagpapasalamat dahil meron na po ako magagamit ngayon sa pag-aaral ko. Ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa Philippine Reclamation Authority sa pagbibigay nila sa amin ng opportunity bilang isa sa benepisyaryo po. Ang laki ng impact ng request namin. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng Medical Scholarship Return Service Program, sagot ng CHED ang matrikula ng medical students hanggang sa maging ganap na doktor ito. Currently po ay third year po ako, third year medicine student po. We view a patient in the lens of a community. Kumbaga, kapag may nagkasakit na isang pasyente na ganyan, aalamin mo gaano karami ang may sakit na ganitong sa isang komunidad. And you try to think of what are the possible po na interventions na pwede mong maibigay for that community. Why is this important? Medicine is very expensive. And government now has to assist in the production of world-class doctors by giving scholarships to the students. And the scholars are required to give return service when they graduate. Hatid ng CHED para sa mga doktor para sa bayan. Walang hanggang pasalamat ng taong bayan. Libreng access sa National Museum sa Cebu naging posible sa ilalim ng pamahalaang Marcos. Museums are considered valuable cultural assets to a nation as they build a sense of community, document history, inspire creativity, promote tourism, and unite people through a shared heritage. Ilang lokal at banyagang turista lubos ang pasasalamat sa pagbubukas ng National Museum sa Cebu. Maganda, tsaka yung mga bata nag-i-enjoy talaga dito sa loob ng museum kasi madaming makikita. Marami silang matututunan dito sa loob ng museum. We don't have that long to do this sort of cultural exploration, so we were drawn to coming to the National Museum of Philippines because we felt that it quite nicely condenses the history of Philippines for us. Tuklasin ang mayamang kasaysayan ng bansa sa 5 galleries ng National Museum Cebu. Tara na sa NMT Cebu, bisita na kamo. We are open from Tuesdays to Sundays, 9 a.m. to 5 p.m. Dali na! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madahalagayan. At syempre, naka-livestream pa rin tayo sa Radyo Pilipinas at sa Facebook page ng PCW. Hello po kay Ma'am LV Pakingan, Melinda Bornilla Bongon. At syempre po kay Sir Franklin Kim po na nanonood sa atin sa livestream. Kasama natin ngayong hapon si Engineer Maria Isabel Angel Palma. Siya pong inventor and founder ng Air Disc Cooling Technologies. Magandang hapon, Engineer Angel. Magandang hapon po, Miss Sharon and Miss Honey. Yes, napakabata at napakaganda ng ating guest ngayon. Ilang taon na po kayo para, yun agad ang question, the first question. Turning 26 po sa March 1. Talagang and engineer na siya and inventor pa. Yes, cool na cool talaga si Engineer Angel. At marami tayong kaalaman na maalam natin sa kanya. Ito na po ang unang question. Ano ba ang itong tinatawag ni Air Disc na balita namin po ay na-imbento nyo po noong estudyante pa lamang kayo?
Ano po ito? So, ang air disc po ay isang bagong teknolohiya. Isa po siyang aircon na hindi po siya gumagamit ng mga chemical refrigerants. So, kung aware po kayo sa common Filipino knowledge, yung mga Freon, yun po yung ginagamit ng mga commercial aircon na meron natin ngayon. Ang air disc po ay gumagamit lamang ng hangin. So, wala siyang negative effect or consequence sa environment. Wala din po siyang negative effect sa health natin. So, environmentally friendly siya. Tapos, safe po siya sa mga kalusugan natin. At isa pa pong benepisyo na makukuha natin sa air disc ay 150 watts lang siya. So, ang commercial aircons po natin ay may average na 1,500 watts. So, ang air disc ay 150 watts. So, makakatipid po tayo ng up to 90% kapag gagamitin natin. Follow-up lang question uli, Engineer Angel. Para po, kasi since hindi gumagamit ng Freon, di yung lumalabas na air is parang electric fan lang? Or... Yes, sige so, po. ang concept niya po ay base sa scientific fact na kinocompress po yung air sa loob. So, may technology ako sa loob. Tapos, pagkatapos i-compress, dadaan siya ng series of tubes ng mga disc para lumamig. Ang gamit po natin ay isa sa mga teknolohiya na naimbento ko rin para yung tunog niya po is parang electric fan lang. Sa tingin nyo, ang labas niya sa kwarto ay parang electric fan lang, pero yung lamig po ng hangin ay pang aircon. Ayun, interesting Yes. Pero Engineer Angel, bakit mo naisip gawin to? Ano bang, parang di ba bata ka pa lang nun, estudyante ka pa lang, pero ba't mo naisip na gawin yan? So, aksidente ko po siyang na-discover. I was actually working on another project that time. Tapos yung project naman na po yun ay yung init yung ginagamit ko para sa isang cooking equipment. So habang nagmo-monitor po ako, kasi kapag sa mga oven po, 'di ba, kailangan natin talagang mainit na mainit sa mga air fryer. So yun po yung ginagawa ko noong na-discover ko yung air disc, and at the end ng copper tube na ginamit ko para mag-monitor ng kainitan ng cooking equipment na proyekto ko, may lumalabas po na malamig na hangin. So, at that point po, medyo nasistress na ako kasi hindi ko po nakokontrol yung init para sa cooking equipment ko. Tapos, sabi ko, bakit hindi na lang to yung gawin ko, yung kalamigin naman, gamitin yung lamig. Kasi para po sa akin, mas controllable yon, mas madali ko siyang magagawan ng design, mas madali din siyang maalis doon sa equipment. Kaya doon po ako nag-start with air disc na aksidente ko po siyang na-discover, pero pinag-aralan po. Kasi nung panahon pong yun, wala pa po akong alam sa HVAC or air conditioning. Balik, kamusta po yung project na ito, Engineer Angel? Nasa market na po ba ito? Paano Currently po, wala pa po siya sa market kasi akala ko po dati kapag meron akong imbensyon, pagka na-news na or na-media na, tapos na-present ko na, na-contest ko na, madali na lang ipasok sa market. Kaso yung pumasok po is yung business side na, which isa rin pong wala din po akong alam, sa totoo lang, nung nag-uumpisa ako. So, kinailangan ko pong pag-aralan yung business model, kung anong structure yung gusto ko, at saka ipasok na din po natin yung pakikipag-usap sa mga kumpanya para i-fund o di kaya maging partner ko sa imbensyong ito. So, as of now po, wala pa siya sa market, pero continuous po yung pakikipag-usap natin sa mga kumpanya, sa mga potential partners, pero continuous din po yung pag-innovate ko ng air disc para magamit siya sa iba't ibang paraan. Like, for example, for food, for transportation, hindi na lang po siya yung pangbahay. So yung pambahay po, dalawang klase po. Meron din po kaming
split type, gaya ng mga commercial na nakikita natin ngayon. At meron din po tayo ng window type. Yung propeller Opo. na yun sa harapan yung or sa propeller likod? niya po is nasa harapan. Yung parang LEC ng electric fan, yun din po yung gagamitin natin sa harap. Tapos may mga filters lang siya. Nakakatuwa naman tong invention ni Angel. Pero yun nga, nakakatuwa na sabi niya kanina, parang aksidente lang yung pagka discover niya nitong air disc. Pero I think mahalaga yung magandang aral din doon sa mga, lalo na yung mga kabataan natin na nangangarap nga rin maging inventor, no. Yung minsan nagfe-fail ka doon sa sa unang attempt mo. Akala mo nagfe-fail ka pero hindi doon sa may makikita kang ibang opportunity. And maganda sa nangyari kay Angel, parang ginrab niya yung opportunity na yon, tas inaral niya hanggang sa ito na nga. Napakaganda nung kanyang technology na kanyang naimbento. Oo. Parang yung umpisa akala niya nag-fail siya. Yung pala may ibang naimbento out of it. Dapat wag agad ma-frustrate, di ba, engineer? Parang, Opo, totoo po yan. Angel, kasi for earlier generations, lalo na yung mga parents pa natin, ganyan, bihira talaga kung meron man na mga batang babae o mga kababaihan na pumapasok dyan sa science and technology, engineering, yung mga math, hate natin yan nung araw, di ba? Yung mga tita, mga mother natin, ganyan. Pero what made you choose this career path? Paano ka nagka-interest? Meron ka bang mga influences na from mga mommy mo, tita mo, ganyan? Ano yung course mo nung college? So yung course ko po nung college is mechanical engineering. Yung greatest influence kung bakit po ako pumasok sa career path na to is yung tatay ko. So yung tatay ko po is kumuha din ng mechanical engineering. Siya po yung naging motivation ko, naging inspiration ko kung bakit ako napasok din sa track ng science, technology, engineering, and mathematics. Pero nag-start po siya, naging very interested ako nung bata pa po ako. Siguro around 4 years old po ata or 5. Kasi sa bahay po, bunso po akong anak. Yung age gap ko po sa mga kapatid ko is medyo malaki. So, naiiwan po ako lagi sa nanay at tatay ko. So, ang nangyayari po kapag wala akong ginagawa, nagiging sidekick po ako ni dada, nung tatay ko. Tapos, kapag merong, syempre, yung usual po para makatipid, hindi po kami nagpapaayos ng electric fan sa labas or sa mekaniko, since may idea naman po siya kung paano ayusin or yung structure ng electric fan, ng washing machine. Si dada po yung gumagawa nun. Tas habang ginagawa niya po yung mga yon, nandun po ako sa tabi niya. So, na-expose po ako at a very young age. In addition po sa mga other inventions ng tatay ko, kasi meron din po siyang inventions na nagagamit po namin sa bahay para makatipid ng kuryente. Isa sa mga goal ng mga inventions niya, tsaka as environmentally friendly. Doon po ako na-expose and idagdag pa po ata yung pwede lang po kasing panoorin ko nung bata pa ako ay yung Discovery Channel, yung K-News, National Geographic, or kapag nagka-cartoons naman po, ang hinihirit ko pong cartoons ay connected din po sa science and technology na yung Totally Spies, Dexter Laboratory, yung may mga equipments po sila tsaka technology talagang ginagamit din. So, more on exposure po siya sa akin. Correct. kung bakit hindi po ako pumunta sa ibang career path at kung bakit nandito ako sa science and technology. Pero maganda yun na early exposure doon sa ganitong field. And saludo tayo sa parents ni Angel kasi hindi siya pinigilan doon sa gusto niya. Ang laki ng influence ng father mo. Talagang kaya, ayan. Kasi minsan yung ibang parents, they tend to be protective doon sa kanilang, sobrang protective. Ay, wag ka dyan, anak, kasi puro lalaki dyan. Ganon. Opo. Actually, yun din po yung nakukuha ko nung, kasi grade 1 or grade 2 po ata,
tinanong kami ng teacher namin kung anong gusto namin maging paglaki namin. So may mga nagsabing lawyer, may nagsabing mga doktor, may nagsabing gusto nilang maging model. Ako po, yung time na yon kasi babaeng-babae din po talaga ako ever since. Sabi ko, gusto ko maging prinsesa. Tapos, yung teacher ko, parang, yung totoo nga, anong gusto mo? Tapos, yung time na po na yon exposed ako sa space. So, sa exploration natin, tapos yung Little Einstein na cartoon. So, sabi ko, gusto ko maging astronaut. So, parang dalawa po siyang parang very far-fetched sa pag-iisip ng mga tao. So, parang nung growing up po, nung elementary ako, parang sinabi ko, sige, doon ako sa mas practical, doon ako sa gusto ko talagang gawin na hindi ko nakikita yung sarili ko na hindi ko to ginagawa, which is mechanical engineering. And yung mom ko naman po, talaga nung elementary ako, pinorsige niya rin po na magkaroon ako ng training. So, nag-math trainings din po ako noon. Nag-MTG, nag-MTAP, nag-contest din po ako noon sa iba't ibang larangan ng science. So, more on, yung inspiration ko is from my dada na gusto kong pumasok dito. Pero sa actual na yung support, kumbaga, actualization na support po yung nanay ko kasi siya po yung nagre-research talaga nun kung anong kailangan kong resources para makamit ko yung pangarap ko na maging isang engineer. Uy, pareho tayo, Angel. Nung bata ako, pinangarap ko ring maging astronaut. Pero hindi ko naman pinangarap maging prinsesa. At Miss Sharon, astronaut. Ikaw, princess. Doctor. Doctor. Yung mga naririnig ko lang dahil sinabi nung ka-classmate ko, doctor. Ako rin, copy-paste. Copy-paste. Ayan. So, Miss Sharon? Kaya nga po, kumusta ang experience mo rito? Paano mo hinaharap ang challenges kung mayroon man? So, yung challenges ko po sa paggawa ko ng invention, unang-una is pagiging babae ko sa field of mechanical engineering. So, nung nilabas ko po siya, na nag-contest, may mga nagtanong po sa akin kung alam ko po ba yung pinagsasabi ko. Kasi bago nga po siyang technology. So, talagang pinut-down ka agad, Opo. Given na bata ako, tas babae pa, parang yun po yung common theme ng mga pinagsasabi nila na alam ko daw po ba alam ko yung concept. So, ako naman is pinag-aralan ko po to, pinag-researchan ko to, invention ko to, so alam ko to in and out. Kaya naging yung confidence na lang po ba na kinailangan ko na magkaroon, pakikipag-usap sa kanila. And yung challenge naman po pagdating sa manufacturing, yun nga po, hindi ko po na-realize noon na akala ko kasi kapag meron kang teknolohiya, labas agad, ganun kadali. Kaso yung side po is, galing po ako sa very technical side, which is mechanical engineering, pinaghahaluan na po siya ngayon ng business kasi kailangan ko na mag-manufacture, kailangan ko na siyang malabas kasi at the end of the day po, wala pong silbi kung hindi ko rin malalabas sa market itong invention na to. Yung purpose ko for the invention, hindi ko rin po makakamit at hindi ko po matutulungan yung kailangan kong matulungan sa advokasya ko kung hindi ko rin po malabas tong invention na to. So, yung challenges is more on building relationships and partnerships with the people na same values kami or at least may pareho kaming pagtingin at or prinsipyo kasi mahirap po kasi parang iniisip ko po siya na parang papasok din ako sa isang relasyon. So kapag yung manufacturer ko may mga nangyayari pala sa loob ng kumpanya niya na hindi naman angkop or hindi aligned sa aking prinsipyo or values, parang mahirap po magtiwala, 'di ba? So, yun po yung una-una kong inaano sa paghahanap ng partners at kapag pipirma na ako, yun po yung ang dami pong kailangan na parang may question and answer portion din po ako nun. Kasi hindi po bilang isang babae, bilang isang bata, syempre may mga times po tayo na
na-underestimate tayo, Yes. ganon. So, ang inaano ko po, minimake sure ko po is tingnan nila ako as someone na kapantay nila. And yun din po yung gagawin ko sa kanila. Kasi mahirap po na magtiwala or makipagpasok sa isang business transaction na una pa lang po may motibo ng iba. So, yun po yung talaga, yung challenge ko, which is araw-araw po naghahanap po ako ng paraan para ma-overcome yun. And may mga advisors naman po ako, may mga consultants, and ako naman po talagang out naman po ako sa fact na may mga tumutulong sa akin dito sa invention na to kasi hindi ko rin po kaya na ako lang, and ayoko din po na sabihin na lahat ng to ginagawa ko lang. So, meron po akong consultants, meron akong advisors, and yung dad ko po, si Dada, ay talagang very vital din po sa kumbaga sa paglabas nito sa market. Oo. Sa area naman ng funding, anong nakikita nyo ng father mo? Meron bang magfa-fund niyan? Kasi minsan, di ba, pag walang pera, ang daming magagandang imbensyon, pero pagka walang nag-fund nito, di ba, walang funding, minsan hindi nga na out sa market eh. Napag-usapan din ba yon ng iyong mga consultants and ng father mo? So, pagdating naman po sa funding, since nasa pa lang po kami, doon sa paggagawa nung commercial prototype, self-funded po kami sa ngayon. Tapos meron din po kaming meron isang private individual na nag-vouch na tumutulong din po sa amin na kumbaga ma-create yung commercial prototype. Pero yung business plan po namin talaga with AirDesk is franchising. So, magla-license kami ng technology kasi nakapangalan po sa akin yung patent, and hindi po sila pwedeng gumawa ng AirDesk nang hindi ko po sila binibigyan ng license to manufacture. So, yun po yung best na naisip namin na i-adapt ng AirDesk para lang po hindi magkaroon ng monopoly. So, ayaw po natin, since yung goal ko nga po is maging affordable siya, tsaka maging available siya sa karamihan, ayaw po natin na ma-monopolize yung proyekto o yung invention. Ayun, talagang napakagaling talaga ng mga Filipino inventors natin na kagaya ni Engineer Angel, no? Sana ay marami pang batang babaeng ma-inspire na gawin o yung mag-imbento ng mga pwedeng kumbaga gaang ng ating buhay. Pero bago po natin ituloy ang ating talakayan, narito po muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong ng madakalagan. Nakapunta ka na ba sa Pilgrimage Center ng Cagayan? Halina't maranasan ang makulay na kasaysayan at mayamang kultura ng Piat. Sa Tourism Road Infrastructure Project ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mas pinadali ang pagpunta sa lalawigan ng Piat, Cagayan dahil sa mas maayos at ligtas na mga kalsada. To boost our tourism industry, we will first and foremost make basic developments such as road improvements for easier access to tourism spots. Ang Marcos administration ay naglaan ng 15 billion pesos noong nakaraang taon para sa pagpapagawa ng mga daan at tulay na konektado sa mga tourist destinations sa bansa. At yan ay dadagdagan pa ng 6.4 billion pesos ngayong 2025. Maraming mga Pilipino ang mabibigyan ng magandang kabuhayan dahil sa trip. Madali at ligtas na biyahe para sa mga turista. Magandang kabuhayan para sa mga lokal na mamamayan sa bagong Pilipinas. Lokal na produksyon pa rin ang ating mas bibigyan ng halaga. Kaya patuloy nating sinusuportahan ang sektor ng agrikultura upang mapabilis, mapadali at mapalakas ang produksyon
Binibigyang halaga ng ating Pangulong Marcos at ng Philippine Reclamation Authority ang kahalagahan ng agrikultura sa ating bansa. Kung sapat kasi ang suporta na naibibigay sa ating mga magsasaka at mangingisda, gaganda rin ang kanilang pamumuhay. Isa na kasi naming matatawag itong isang biyaya kasi kung wala si PRA, walang livelihood kaming ginagawa ngayon. Nagkaroon ng dagdag kaalaman na makagawa ng paraan para kami ay mabuhay kahit na may mga nangyayaring kalamidad. Kaya naman ang aksyon na ng ating pamahalaan ang pangangailangan ng mga mangingisda sa Ternate, Cavite, agad silang nagbigay ng pondo at dagdag kagamitan para muli silang makapagsimula. Ngayon po, ang alpas namin ay mga limango, which is malalaki na ho ng konti, mga ganito na ho kalalaki. Tapos may mga bangus pa rin ho kaming inalpasan dito. Na by Enero, Pebrero, pwede na hong yun. Baka meron na tayong mahuling medyo malaki-laki ng konti, pero so far ngayon, mga bangus. Gusto natin ang ating mga kabataang mangingisda, hindi manatiling mangingisda. Maiangat ang antas. Salamat sa mga ibinigay na tulong, tiwala sa aming asosasyon. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay isusulong ang mga proyektong mangangalaga ng ating kalikasan bilang isa sa mga prioridad sa pagtatatatag ng bagong Pilipinas. We remain committed to global decarbonization goals and the reduction of our carbon footprint. Our overall target is to be carbon neutral by 2040. But we have a milestone, what we call 30 by 30, 30% reduction by 2030. Considering that this is a free port zone, dito mo matatagpuan yung concentration ng mga manufacturing, mga pabrika, mga service industry. Yung program ng ating Pangulo is not impossible. It is doable. And we are very determined to show that to the entire nation. Ang pagkakaisa ng bawat Pilipino upang makamit ang carbon neutrality by 2040 ay lalong naging posible kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang ibang kababaihan na dating walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. Tapos malaki rin talaga na ibigay na tulong. At nandito na yung mga banding-banding namin, mga kababaihan dito. Masaya. Sinong mag-aakala na ang pagsunod sa mandato ng gobyerno magiging daan pa para magkaroon ng sariling boses ang mga babaeng Caviteño? Ang nagawa ng PRA sa amin mula nung dumating, nung umpisa binigyan kami ng ayuda, mga bigas. Tapos, binigyan din kami ng sari-sari store. Tapos, binigyan din kami ng mga gamit tulad ng mga vacuum, mga gamit dito. And the rest is history. Dahil mula raw ng tugunan ng PRA ang kanilang hiling na hanap buhay, ang mga kababaihan sa kanila, hindi na lang nasa bahay lang. Ang message ko sa PRA, maraming salamat. Mahal na mahal ko kayo. Thank you very much at napakalaking tulong na binigay nyo sa amin. At salamat at napili nyo ang aking samahan. Sa dami ng samahan, ay napili nyo ang aking samahan ng kababaihan, tindera ng isda. Bukod pa sa mga ito, naroon din ang mga teknikal at pinansyal na tulong para sa dagdag na kaalaman sa mga makabagong pamamaraan at pagkukunan ng sapat na puhunan. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Isang karangalan para sa ating bansa na mabigyan ng certificate ng World Health Organization para tumulong sa mga sakuna. Ang Department of Health binuo ang Philippine Emergency Medical Assistance Team sa ilalim ng Health Emergency Management Bureau. Tayo ang kaisa-isang bansa sa ASEAN na may 3 kinikilalang emergency team ng WHO. Ang Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, PEMAT Metro Manila, Jose B. Lingad Memorial General Hospital, PEMAT Luzon, at Eastern Visayas Medical Center, PEMAT Visayas.
Buo ang suporta ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa automotive industry upang makahikayat ng bagong investments at isulong ang Pilipinas bilang regional automotive manufacturing hub. Mayo ng 2023, inaprubahan ng Malacanang ang 5-year extension ng Comprehensive Automotive Resurgence Strategy o CARS program. Sa programang ito, nagbibigay ang gobyerno ng piskal na suporta sa mga kalahok kapalit ng investments para sa produksyon ng at least 200,000 units ng kanilang enrolled vehicle model sa loob ng 6 na taon. Kabilang dito ang isang modelo ng Toyota Motor Philippines Corporation. Nakabase ang Toyota Group Exporters sa Economic Zone sa pamamahala ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA, at nagpahayag ang PEZA ng kahandaan para suportahan ang expansion ng parts manufacturing ng kumpanya. Ang expansion na ito ay tiyak na magdadala ng karagdagang export revenues at dagdag na trabaho para sa manggagawang Pilipino. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Sa bawat tribo, sa bawat tahanan, may kwento ng pag-asa. Naririnig na ngayon ang boses ng ating mga katutubo. Malaking tulong ng SBMA. Yung lupa po namin, nirerentahan lang po siya ng mga locator. Yun po yung nagiging pondo po ng community namin. Maraming salamat po sa ating mahal na presidente, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagtulong po sa aming tribo, sa aming tribong Aytambala. Sa puso ng ating Pangulo, laging may lugar ang mga katutubong Pilipino. The numerous ethnic and cultural communities that we have, each possessing their own robust and colorful traditions. Every ritual, every chant, every story woven across the generation. These are all the ridges and lines that form our unique fingerprint as the Philippines. Sa pamahalaang Marcos, ang bagong Pilipinas nakikita na. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na madakalakan. Nagbabalik po ang ating programang Tinig ng Kababaihan. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Engineer Maria Isabel Angel Palma. Siya po ang inventor and founder ng Air Disc Cooling Technologies. Ayan. Engineer Angel, would you encourage po yung mga young girls to pursue careers in STEM? Dudugtungan ko yun. Bakit? Of course po, Miss Sharon and Miss Honey. Kasi unang-una po, ang lahat ng ginagamit natin ngayon ay galing na sa science and technology, engineering and mathematics. Wala po tayong cellphone ngayon, hindi po ako makakapag-usap sa inyo ngayon sa Zoom kung wala po yung science and technology. So, emerging industry siya, ito po yung future natin, nasa science and technology na, at hindi po siya mawawala na. So, ang STEM is here to stay. Nagsisimula pa lang po tayo at sa larangan naman po ng STEM with regards to women in the industry, nagsisimula pa lang po tayo. Nakikita po natin yung increase na mga babae na nasa science, technology, engineering, and mathematics. At ito po ay nakakabigay ng maraming benepisyo dahil unang-una hindi na po natin siya mako-consider as male-dominated industry kung marami ng babae sa loob ng industriya. At yun po yung goal natin is isa-isa po natin na ma-overcome yung challenge or yung hurdle ng pagiging babae sa industriya. Ayun. Ito madami na pala. Akala ko male-dominated. Hindi na pala. Sa Kailangan ngayon, tayong humingi ng ang goal natin, hindi na siya maging male-dominated. Kaya si Engineering Angel in-encourage niya yung more girls na pumasok sa STEM para yung traditional na gano'n na male-dominated pa ang STEM ay kumbaga basagin na natin yan, di ba? Yan. Ayan, nakikinig nga sa atin si Ma'am LV sa FB Live. Sabi niya, ang sarap daw magbigay ng inspirasyon sa mga kababaihan to pursue their dreams and interest. Ayan, speaking of online, Engineer Angel, kanina tinanong natin yung mga ka-TNK natin, no? Kung nung mga bata ba sila, nakaisip din sila mag-imbento? At ano ba yung mga
mga naisip nila. Ang Andito sabi na. po ni Ma'am Mercedes Nicolas, pangarap kong makagawa ng kamang nabubuksan sa gitna or sa bahagi ng pang-ibaba para sa mga bedridden. Oo. Tapos daw may kakabit na linya ng tubig para raw makatulong sa pasyente at naglilinis or caregiver. Wow. Sabi naman ni Shirley Malabanan, pangarap ko makapag-imbento ng time machine para balikan yung nakaraan na gusto kong itama sa buhay. Sabi naman po ni Alvin Dumasi, ayan, sabi niya, pangarap ko sana na maimbento ng wallet na hindi nauubusan ng pera para masaya. Parang gusto ko yan pag naimbento ni Alvin. Sabi naman ni Jessica Santos, noong bata ako gusto ko magkaroon ng sapatos na nakakatalon sa malayo para mapunta agad ako sa malayong lugar. Ano po yung pwede niyong ibigay na advice sa ating mga ka-TNK natin na parents o guardians para kung paano suportahan ang kanilang mga anak or yung pamangkin or na may interest sa science, technology, engineering at mathematics. Babae man yan o lalaki. So, ang first advice ko po is talagang huwag niyo pong questionin kung yun po yung gusto nila. Kasi sa mga Pilipino po, usual na una natin na sinasabi, may pera ba dyan? Oo. And hindi ko naman po mabe-blame yung mga magulang, yung mga relatives or pamilya na nagtatanong dyan. Pero para po kasing pinapatay nyo na yung pangarap at yung kakayanan ng isang bata kapag yun agad yung tinatanong nyo. So, siguro maging supportive po tayo, especially with our words. And yung choice of words natin. Siguro, alam ko po na concerned lang kung may pera ba dyan. Pero at the end of the day po, kung yun po yung gusto ng bata na gawin, ay suportahan na lang po natin. And may mga resources po tayo. Meron po tayong kung nasa elementary pa lang yung mga bata natin ngayon, yung mga anak, mga pamangkin, meron po tayong mga science high schools. Ang alam ko po ay meron po sa kada syudad, meron na po tayo ng science high schools na available, and meron din po tayong Philippine Science High School na government funded. Doon po ako nag-high school, so talagang geared towards science and technology siya. Sa STEM po talaga yung curriculum na pinapatupad ng PISAY. So meron din po tayong mga NGOs na nagpapatupad ng mga seminars, ng mga workshops, ng mga kung ano-anong iba't ibang klaseng conferences para ma-increase natin or mapalago pa natin yung choices or yung mga options para sa mga anak natin, sa mga pamangkin, sa mga pinsan, para sa science, technology, engineering, and mathematics. So, yung pinaka-advice ko lang po is, may pera man o wala, but I can surely say may pera sa STEM kasi ito na po yung future natin. Suportahan po natin, may mga resources po tayo, may mga scholarships na binibigay ang ating gobyerno, may scholarships din sa mga local government units para po doon talaga sa pursigidong pumasok sa STEM. Ayun. Dapat maging supportive tayo dun sa mga kabataan. Huwag natin idampen yung spirit at patayin ang kanilang pangarap. Sabi nga ni Engineer Angel, maraming salamat, Engineer Angel, sa pagbabahagi mo ng iyong oras. At syempre, inspiration sa ating mga ka-TNK. Talaga namang women in STEM are so cool. Ayan. Maraming salamat po. Nakasama po natin si Engineer Maria Isabel Angel Palma. Siya po ang inventor and founder ng Air Disc Cooling Technologies. Ayan. Bago tayo tumungo sa pagtatapos ng ating programa, narito lang po ang ilang paalala mula sa ating himpilan. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang programang nagbibigay tinig sa mga kwento at hikain, tagumpay at dagdag kaalaman para sa kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Nagkataon po na araw po ng graduation ay bagyo po yun. Kaya po ang mga estudyante namin ay basang-basa. Kaya po pinush ko po talaga
na yung aking request ay mag-grant ng PRA. Ang eskwelahan ni Teacher Lery sa Cavite ang isa sa mga benepisyaryo ng agarang tulong ni Pangulong Marcos sa ilalim ng Social Development and Management Program ng Philippine Reclamation Authority. Clearly, the quality of our education rests on the quality of our teachers. Every classroom that we build will be but an empty and lifeless structure without its moving force, the teacher. Para kay Pangulong Marcos, ang mga tulad ni Teacher Lery ang susi sa pagkakaroon ng dekalidad na edukasyon. Kaya naman ang humiling ang guro ng roof extension, agad din itong sinuportahan ng Philippine Reclamation Authority. Ako po ang magpapahatid ng napakalaking pasasalamat talaga sa PRA sa ginawa po nilang napakalaking tulong para sa mga mag-aaral ng ANF. And to our President Marcos, maraming salamat din po dahil ang PRA ang nagsisilbing instrumento para maipaalam sa kanya kung ano yung pangangailangan ng isang municipality. So ang PRA po ang nagiging instrumento at ipinahahatid sa kanya ang lahat ng kayang maitulong ng PRA. Mabuhay ang bagong Pilipinas! Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Having an effective and efficient transportation system will have multiplier effects on employment, the economy, our society. It will bring comfort, convenience, an easier life for all. Ramdam na nga sa Clark City ang hangaring ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing maginhawa ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Patunay dito ang Clark Loop na nagbibigay ng mura at komportabling biyahe sa loob ng Clark Freeport. Ito ay mga buses na aircon, may wifi. Ang pinakamahalaga dito ay ang ating mga workers ay hindi na babayad ng mahal. Ayon kay CDC President and CEO Attorney Agnes de Vanadera, tiwala silang mas uunlad pa ang turismo sa Clark sa tulong ng Clark Loop. From SM papuntang airport, ito na yung sasakyan nila. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Ang pangarap na magkaroon ng mas mahaba at malusog na buhay. Isang malaking hamon para sa mga limitadong access sa serbisyong medikal. Ngunit dahil sa buong pusong pagmamahal ni Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos, maisa sa katuparan na ang pangarap ng bawat Pilipino sa bawat sulok ng bansa, ang magkaroon ng malusog na kasalukuyan at kinabukasan. Ang Lab for All o libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat ay nakapagbigay na ng libreng serbisyong medikal sa mahigit 35 komunidad mula nang ito ay ilunsad noong Mayo 2023. Sa tulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, hatidin ng Lab for All ang scholarships at iba pang suporta sa kabuhayan para sa mga Pilipino. Bawat buhay mahalaga. Sama-sama nating abutin ang mas malusog, mas malakas at mas maunlad na bukas sa tulong ng Lab for All. Seryoso, patas at naaayon sa batas. Yan ang bloodless campaign ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kontra iligal na droga. Nakasentro sa anti-drug awareness at pagtugis sa malalaking drug personalities. Simula July 2022 hanggang November 2024, 41 billion pesos na halaga ng iligal na droga ang nasabat. 143,000 ang naaresto. Binuo rin sa Bagong Pilipinas ang Anti-Illegal Drug Campaign Roadmap 2024 hanggang 2028 na sisiguro sa epektibo pero makataong kampanya laban sa illegal na droga.
Bakit nga ba mahalaga ang kalidad ng tubig sa isang tourist destination? Ang tubig ay kasing halaga rin ng pagkain. Kailangan natin tiyakin na may sapat at malinis na tubig para sa lahat at sa mga susunod na salinlahi. Bilang tugon sa Pangulo, katuwang ang DOT TIESA sa pagsulong ng sustainable tourism sa bansa sa pamamagitan ng wastewater facilities. Akala nila tubig lang yan, ganito, pero hindi po. Napakalaki kasing bagay doon sa isang tourist destination na maging malinis po, magkaroon ng potable water source. We're trying to replicate it to different tourist destination na magawa so that we can have a sustainable tourism and we can protect our environment moving forward. Isa si Julio Lopez, residente ng Sabang, sa direktang nakikinabang ngayon sa malinis na tubig sa isla. Kulang ang salita na maraming salamat po. Yung aming problema sa mga nagdaang panahon sa ngayon ay 101% natugunan. Kaya maginhawa na aming buhay at ang bawat isa ay nakikinabang. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Simbolo ng progresibong ekonomiya ang magandang transportasyon sa bansa. Kaya ang Philippine Reclamation Authority nakipagtulungan sa paglulunsad ng monorail sa EDSA. We will have a monorail system, the first in its kind in the Philippines, and it will be funded again privately by the private sector. 5.5 billion po ang capex po niyan. We are just arranging for the documentary requirements and government permit para maigo natin yan. Plus, seaports for water taxis and water transport to ease the traffic situation in Metro Manila. 3 ang magiging linya ng monorail. Iko-connect nito ang EDSA Taft Avenue patungo sa SM Mall of Asia sa mga casino, hotels, malls at ospital na nasa Pasay Reclamation Area. Dahil maraming ruta ang dadaanan ng monorail, sigurado rin ang pag-usbong ng mga negosyo at trabaho na makatutulong sa mga Pilipino. These are exciting times for the Republic of the Philippines, and the PRA will push very hard to see the immediate goal of this po. The achievement of these goals. Sa nagbabagong Pilipinas, tuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Malaki ang pasasalamat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa nagkakaisa nilang layunin na isulong ang eco-zones na panghikayat sa strategic industries at productivity-enhancing investments sa labas ng metropolitan areas. At para pasiglahin lalo ang ekonomiya sa iba't ibang rehiyon sa bansa, iniulat ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang planong pag-aproba sa 30 new eco-zones ngayong 2025. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga. Ayon nga sa pag-aaral ng PSA, although they started with only with yung top 10 richest areas, cities, municipalities outside of Metro Manila, doon sa top 10 na pinakita nila, yung 1 to 9 LGUs are all hosting economic zones. We can see a direct correlation. The bigger the number of eco zones being hosted by an LGU, we can see din yung higher level of progress. Ang mga bagong eco zones na ito ay matatagpuan sa Calabarzon, Region 3, Cebu at Mindanao. Libu-libong trabaho ang inaasahang idudulot nito sa lokal na komunidad. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Nagbabalik ang makabuluhang talakayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbibigay tinig sa mga kwento, adhikain at tagumpay ng kababaihan. Narito na ang Tinig ng Kababaihan. Tinig ng kababaihan, tanong na Tutok pa rin po kayo sa ating programang Tinig ng Kababaihan, mga Gadvocates. Ilang araw na lang ay National Women's Month na. Yan po ay sa March, no? Marso. Makiisa sa selebrasyon sa pamamagitan ng paglakok at pag-initiate ng mga activities para kay Juana. Bisitahin lamang po ang 2025 National Women's Month webpage sa PCW website at official Facebook page para sa National Women's Month Celebration Her Story 2023 hanggang 2028. Yan po yung National Women's Month Celebration theme. Ang theme po is focus ng selebrasyon ngayong taon at ang mga PCW-led activities and recommended initiatives. Ito po ang ating tema sa 2025, babae sa lahat ng sektor, aangat ang bukas sa bagong Pilipinas.
Yan po ang ating tema para po ngayon 2025. Ngayon po salamatan na po natin ang ating mga nakatuwang sa Radyo Pilipinas, sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Director General Fernando Dindo Amparo Sanga at mga production personnel na nakatuwang din natin sa broadcast ngayong araw. Ayan, at salamat din po sa mga nakasama natin no, sa Philippine Commission on Women, sa amin po Management Committee at sa Corporate Affairs and Information Resource Management Division. Nakasama po natin dito sa studio and nakamonitor din po sa atin online and on air. Ayan. Hanggang sa susunod nating episode, no? Ito po si Hani Castro mula sa Philippine Commission on Women. Ito naman po si Sharon Enriquez. Kami po ang Tinig ng Kababaihan. Sa lakas ng kahon, tinig ng kababaihan. Tanong ng madahalaga niyang di matatawaran. Sa lakas ng kahon,